Yo, what's up mga master? Mark Music here. Pag-usapan nga natin itong mga master yung about sa transpose. Marami kasi nagsasabi na bakit papag-aralan yung transpose, meron naman tayong mga kapo. Yan. Guitar capo. Di pa ako professional na gitarista pero nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi yung mga itinuturo ko. Let's go! Marami na akong turo about sa mga transposition mga master at pag-memorize ng fretboard. Yung ibig sabihin nun, yung mga nota dito sa ating fretboard, ma-memorize nyo ng simple lang. Meron akong tutorial yan, ito mga master. Fretboard Mastery, hanapin nyo sa aking playlist. At tinuturo ko rin doon kung paano mag-transpose ng mga key. Balik tayo sa ating pag-usapan ngayon mga master. Marami yung nagsabi na hindi na daw aralin yung transpose ng mga chords. Bakit magpakahirap pa daw ng hanapin yung mga chords? Meron naman daw kapo. Yun. Maraming nagko-comment doon. Kapo, kailangan ng kapo. Yung sagot ko mga master, yes, pwede naman ang kapo. Pero, may some cases lang talaga na hindi talaga magwo-work yung kapo. At mas maganda pa rin pag alam natin yung nota sa fretboard. Paliwanag ko yun sa inyo mga master. Magbibigay ako sa inyo ng chord progression. Example, may chord progression tayo na example, taasan natin yung key na ito. So, E. Pag tinaasan natin to magiging F. Yan. Pero dahil hindi na natin aralin yung mga kasunod na transpose kasi may kapo. So, ang gagawin natin, magkakapo tayo sa first fret. Mayayari sa kanya is meron tayong F, D minor, B flat, at meron tayong C. Yan. Ganon basahin yung mga chords niyan. Nababaan ulit yung ating singer, tapos sabi niya, dagdagan mo pa. So, dahil nakabase tayo sa kapo, gagawin natin, usod na naman natin ng isa. Yan. So, magiging F sharp na siya. Pero sa chords natin, ganun pa rin, gagayahin pa rin natin. Meron pa rin tayong itong shape na to. Yan, E shape. Then, meron na tayong D sharp. Ito magiging B. At ito naman ay C sharp. Yan. So, nag-work yung kapo sa transpose pag pataas. Paano naman ngayon kung itong E na ito, nataasan ng konti yung singer natin? Transpose tayo into E flat. Paano natin nagawin? Dahil ito is, ito na, 0 na tayo. Kumbaga open E. So ngayon babaan pa ng konti. Humihingi siya ng E flat. So magsasabi yung ilan, pwede naman magkakapo pala sa 11th fret. Try natin, kapo natin yung 11th fret. So kakapo tayo ng 11th fret. Din gagawin natin yung E, yan. Na shape. So yan, then yan. Tapos ito. Ganon. So, honest lang, may nagkakapo pa ba ng ganito dito? 11 fret? Or mag-ukulele na lang tayo? Di ba wala na? Kasi bukod sa hirap ka na mag-chords dito kasi maliliit na yung agwat ng fret, yung tunog niya is masyado nang mataas. Kumbaga, high notes na ito. Octave na siya sa hinihingi na sounds na magbaba lang sana tayo ng isa. Kumbaga, galing dito sa ating low E, yan. Kumbaga, ang hinihingi niya yung flat. So, magbabaan tayo. Either, itutune down natin konti. Yan, ganun. Yun siya, ibig sabihin ng E flat. So para sa inyo, magkakapo pa kayo dito sa 11th fret para makuha natin yung E, C sharp na form, ganyan. So malamang sa malamang, mas mataas yung porsyento sa magsasabi na hindi. Magbibigay pa ako sa inyo ng example, yung familiar na mga intro, yung may plucking intro, yung Narda by Kamikaze. So yung intro niya ganito.
nasa key of D. So, sabihin ng singer, pwedeng magtaas tayo ng konti. So, alam na natin yun pag gagawin, pag magtaas ng konti, sabihin niya na key of E. So, magkakapo tayo sa second fret. Gawin natin yung G na form. Tama. Paano ngayon pag sabi ko kunin sa D flat? Kasi mataas masyado yung key ng D. So, ulitin na naman natin, magbabar chords tayo 11th fret. Kasi siyempre wala tayong choice. Kasi nas 0 na ito, open string na. So, dito na natin gagawin yung G na shape, din intro ng narda. Pero again, masyadong malayo na yung tunog. Kumbaga, masyadong mataas. Then, pag mag-chords ka, masyadong maliliit yung tunog. Parang mag-ukulele na lang din tayo pag ganun. So, tama naman, nagamit din naman natin yung kapo, pero hindi siya yung require talaga na mismong tunog. At may magsasabi, tatanggalin yung kapo dyan, tapos mag D flat. Yan. Yeah. At saka maglalagay na naman sa hassle na yon. So, babalik at babalik pa rin tayo sa start ng ating topic na kailangan pa rin nating aralin yung transposition ng tama, proper. Kasi pag alam mo kasi ang mga nota dito sa fretboard, yan, especially talaga alam mo yung nota sa fretboard, fluid na lang sa'yo mag-transpose ng mga chords, kanta, yan, intro. Papakita ko sa inyo yung example dahil ang singer natin is gusto niya na D flat, yung anarda yan, D flat kukunin pero ang intro natin is ganun yung tunog. So dahil alam ko yung mga nota dito sa fretboard, hanapin ko dito muna yung bass note na D, ito. So ito yun. Pag aatras tayo into D flat, kukunin ko yung A string, ito, nandito yung D sa 5th fret, yan. So aatras lang kasi ng isang nota, so yan, dito na mapupunta. Magiging D flat. Then yung mga nota na to, so meron din tayong D at E, so aatras ulit sila, magiging D flat. So hahanapin ko sila dito sa third string yung isa, nandito yung D flat, at yung E natin may E flat tayo dito sa second string, 4th fret. So yung forma ng daliri ko is ganito. Yan. Then yung B, magiging B flat, so ito yon, B flat. Yung G natin, pwede kong kukunin dito sa baba. Then yung ating A, magiging A flat, yan, ganito na siya. So, meron tayong D flat, B flat, G flat, A flat. Yan. So, ito yung original key. At ito naman yung transpose ko nung kanta sa D flat. At pwede ko rin siyang gawin sa C. Yun siya mga master. So hindi lahat ng kanta is mga lalo na sa intro is aasa tayo sa kapo.
Hindi lahat talaga iasa natin sa kapo. Yun siya mga master. So kayo mga master, ano yung say nyo? Gusto nyo ba ng kapo lang lahat? Or aralin nyo yung buong fretboard? At aralin din yung mga family chords para madali na lang mag-transpose. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana magbigay ito ng tulong, ideya sa inyo mga master. Huwag kalimutang i-share ito sa kaibigan nyo, mga mag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out!